So when the clouds begin to gather and that old wind begins to blow, little flowers don't complain, though they're tossing to and fro. Well, I guess I learned the secret that only little flowers know. If it never rains, then we'll never grow. So let it rain, let it pour. Let trouble keep knocking at my door. If we learn the right from wrong, it'll help to make us strong. If it never rains, then we'll never grow. Ikaw ba na wagtangan sa paglaom? Kayang imong kinabuhi nalunod sa salang pagkalalom. Ikaw ba gibati o pagkagol? Kay naghunauna nga wanay kagawasan, nga kanunay ginahandom. Igsuon ang Diyos nagtawag kanimo sa tinuod.
igsuon ang Diyos nagtawag kanimo sa tinud anay nga pagbago kay siya na ay mas maayong plano diha sa kinabuhi mo. Bisagon sa pagkalalo ang imong sala, ikaw iyang gipili ug gihigugma. Ikaw iyang gipili ug gihigugma. Good evening and happy Sabbath, church. We praise God for giving us this another Sabbath day of rest so that we can worship Him. Before we start our song service, let's pray. Father God in heaven, we thank you for this beautiful evening. Please be with us. Please send your holy angels to sing with us. In Christ's name we pray, amen. For our opening song, let us sing, All Hail the Power of Jesus' Name. Shall we all rise?
This evening, I would like to welcome everyone ining atong pagsimba. This is a very good evening and a nice evening kanatong tanan mga kaigsuunan. In fact, this is the day in which we can be able to thank God for all of the blessings that we had received gikan sa atong buhi nga Ginoo. Mga kaigsuunan, atong pasalamatan atong Dios nining kahigayunan sa pagsimba. Niining kagabion sa adlaw ipapahulay atong ibalik atong pagpasalamat dinha sa atong buhi nga Ginoo. Ug ako ang ginapasalamatan ang atoong mga kaigsuunan. We're here this evening physically sa atong pagsimba, and we would like to extend as well our pangumusta ug ato ang pag-welcome sa atong mga kaigsuunan ug mga kahigalaan dinha sa inyong mga tagsa-tagsang panimalay wherever you are right now dinha sa inyong mga places or in your humble abode while watching sa to ang Facebook and YouTube live stream. Akong invite ang tanan o gina-extend ang usa ka malipayon nga gabi ug malipayong adlaw papahulay kanatong tanan. This evening, ang paghimaya sa Ginoo atong ibalik dinha kaniya. It's because God has always been good all the time. And in fact, this evening, He has graced us all this evening with good health, with blessed us with this opportunity of worship, and I am happy that all of us here are in maayong kahimtang o malipayon no nga kahigayunan sa pagsimba karong kagabi una. Mga kaigsunan, ako nga parte this evening is to welcome each one. O ato ang welcome kaganina, ato ang singspiration was led to us by our chorister, by Sister Ella Jean Gonesto. And then gisugdan kini sa inyo nga ubos nga higala, Ryan Hila Binido nining welcome. Ang sunod nini is ang ato ang opening prayer by Brother Rick Ortega. And then ato'y sunod mga kaigsunan, after which is our special song for this evening, no other than Sister Mara China Formentera. Nga mausay magadalaon niya sa atong appeal song right after our message. And our speaker this evening, mga kaigsunan, we're very much privileged to have her this evening with us nining atong pagsimba. Ato ang speaker is the youngest daughter among 6 children of Mr. and Mrs. Carmelito Quinte. Born on November 25, 2001 at Glan, Sarangani Province. From Kiamba Central Church, dinha sa Kiamba, Sarangani Province. She finished her bachelor's degree last June 2024. And she served God 1 year as digital missionary of SMM last 2022. 2.5 years working at Hope Channel, Southern Mindanao and Adventist World Radio 360 as host, scriptwriter, radio broadcaster, and technical staff located in General Santos City. She's as well a former news reporter of Hope Channel South Philippines. She's also a former host of Noontime Greetings of Hope Channel Southern Mindanao, and currently, nining panahon mga kaigsunan, she is with us here in Cebu, and currently a Hope Channel staff of Hope Channel Cebu din sa atong Central Visayan Conference. And right now, mga kaigsunan, siguro uban ninyo nakailan niya. It's because she has as well as a 1.4 million followers din sa TikTok and 672,000 followers sa Facebook. She is known as Hugot Kapaglaom, Adeline Contemplo Quinte. Mga kaigsunan, muna atong speaker karong kagabi una, and atong ihatago niya panahon kaniya in which sa atong pagtapos sa atong pagsimba mo ipagatapuson sa ato ang closing prayer by our speaker ug ato ang pianist is no other than Sister Hadasa Sarol. Before I sit down, let us open our Bibles in the book of Psalms 100, verses 4 and 5. It says, "Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations."
Magload ta alang sa opening prayer. Amahan na mo sa mga langit, dagang salamat amahan sa higayon nga gihatag mo kanamo nga sa sulod sa unang kaadlaw sa mong panrabaho kakapoy aniya kami nakahimo sa pagsimba ning adlaw papahulay aron sa pagpamati sa pulong makadasig kanamo bisan pa man sa tibok simana sa among panrabaho. Panalangin niya matag-usa nga din amahan nga nagasimba kanimo ug katong nagpatalinghog sa Hope Channel ug sa among FM radio nga nagapaminaw nagasunod nining program sa dinhi sa iglesia. Panalangin niyo sab ang among speaker nga may magdala sa pulong pagpadasig sa tagsa-tagsa kanamo ikapalihog bubuhi siya sa langitong kaalam para siya makahatag ka na mo pulong makapalig-on sa mong paggibarugan isip mga Kristohanon. Salamat amahan sa imong panalangin, salamat sa pag-uban kanamo, pagdala kanamo luwas nining iglesia kay kining tanan among gipangampo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga personal maluluwas. Amen. Si Jesus mubalik na, andam na ba kita? Kung tan-aw ng atong mga binuhatan, murag dili pa. Pero kung paning kamutan ta, makauban gayud kita, busa igsuon ko dasig ta. Kung dasig ta karon, dasig sa taugma, kay basin ang Ginoo mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata dinhi sa yuta. Kung ikaw daghan og problema, ayaw lang kabalaka, kay si Jesus nga imong Dios andam para tabangan ka. Kung tungod lang sa problema, magluya-luya na ka, ayaw igsuon ko dasig ta. Kung dasig ta karon, dasig sa taugma, kay basin ang Ginoo mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata dinhi sa yuta. Kung dasig ta karon, dasig sa taugma, kay basin ang Ginoo mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata
Check test. Alright, maayong gabi mga biktima sa gugma. Happy Sabbath ka natong tanana. Nasayod ba mo mga kapaglaom nga ang adlaw igpapahulay mura og imong pinalangga? Pirmi nimo mahinumduman, right? And of course mga kapaglaom, ang adlaw igpapahulay or ang Sabbath mura jud nig atong hinigugma. Kay bahalag wala ka gihimo alang kaniya, basta kay gihimo siya para kanimo. Amen. Amen mga kapaglaom, pero pwede ba mo hangyo? Pwede ko mo hangyo? Pwede mo forward sa bangko, sa seat? Pwede mo diri sa front? Please mga kapaglaom, kay nasanay gyud ko nga mag-istorya or akong ka-interaction, naagyod diri sa duol nako, or basig kung dili mo gusto, ako na lang ang muanha dira sa duol ninyo. Alright, nini kagabiyon mga kapaglaom, thank you so much and we praise God sa ato ang alawiton. Thank you so much Sister Mara sa iyahang manindot guide kaayo nga alawiton mga kapaglaom, no? Kung dasig ta karon, dasig po taon niya, no? Muna ginaingon nga consistency, murag sama ra po sa relasyon ba, kung in love ka karon, dapat in love pud ka unya. Amen? Amen kapaglaom. And of course, thank you so much, Sister Mara, sa pag-accompany sa kuha. You know what, makapaglaom, hapit di amin nasaag, gituyok-tuyok na mo ning hospital. And then nasaag mi, usahay, di din kasaligan ang Google Map, no? Anyway, thank you so much usab sa opportunity. You know what, si Pastor Richly, o say name ato ni Pastor, bago ba ko diri sa Cebu, nagpa-book na dayon sa daan sa kuha nga, mag-speak na ko karon nga schedule. So, gingnan ako siya nga, sige Pastor, ato anang tagaan og lugar or ato anang schedulean imuhang, lugaran ang imuhang panahon. So, nini kagabion mga kapaglaom, thank you so much sa pag-forward ninyo, no, mga matinumanon dyan na ito ang mga kapaglaom diri sa Cebu. And of course, ato ang time is 7:36. So, ato ang paspasan, okay? Makasabot naman siguro mo mga kapaglaom, mga ato ang dali-dalian. Anyway, kung muadto ta og usa ka kining activity, so kung makita ninyo there sa screen mga kapaglaom, they are our administrators and workers there sa Southern Mindanao Mission sa General Santos City. So kung muadto ta og isa ka katiguman or kina ginatawag nato fellowships or meetings, labi na og dagahan ang mo-attend, kasagaran jud ana mag-ilog sa bangko, no? Sana all ilugan. So ilugan gid ang bangko mga kapaglaom. And of course, kasagaran ana kasagaran reserve jud og seats. For example, muadto ta sa Mountain View College, naay mga congresses dito or naay mga dagkong katiguman, kung atong ma-observe, kasagaran dito sayo sa kadlawon mo adto dito magdala og banig, dito na mamahaw, dito na maniudto, dito na manihapon para dili maaylugan sa space tungod sa kadaghan nga mo attend, sa kadaghan nga mo appeal sa mao nga katiguman. And of course, kasagaran gani mag-away pang uban tungod sa ilahang pag-inilugay. You know what mga kapaglaom? Ang inyong gilingkuran karon mura ra gid nag inyong hinigugma. Ayaw biyae aron di ka pulihan. Amen. So sa kadaghan nga mo lingkod anang lingkuranan nga inyong gilingkuran, sa kadaghan nga nagpila ana nga seats, kung muhawa ka ana nga lingkuranan, pagbalik nimo taas kay ang posibilidad nga naay mo puli og lingkod ana og dayon igbalik nimo dili ka sure kung imo pa ba siyang lingkuranan. So sama ra na sa tong mga asawa og bana uyab or kacharchar or kairing-iring ba. Ayaw gyud og biyae aron di ka mapulihan. Sama usab na mga kapaglaom sa atong kaluwasan. Kung kining kamatuuran nga atong nabatunan, kining kaluwasan or kining kamatuuran nga atong naangkon, kung ato ning hawaan, tungod sa kadaghan nga nagpila ni ani, tungod sa kadaghan nga gusto mo avail ani nga seats, kung ato ning hawaan, dili ta sure kung pagbalik nato, naa pa ba'y nakalaan nga lingkuran or mabalikan pa ba nato ng lingkuranan nga atong nalingkuran. Mauna ni ini kagabion mga kapaglaom, madugay man ta, kaihion man mo or kalibangon, mutaas man atong wali, I hope and pray nga dili mo muhawaan ng inyong lingkuranan. Aron dili ta mailugan sa kaluwasan nga atong nabatunan. Amen? So diri na lang ko kutob. Anyway,
Okay. Sa atong pagsugod mga kapaglaom, kuyi ko ninyo mag-amputa. Let us pray. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios, dako ang among kalipay sa another Sabbath nga imong gihatag kanamo. Pasaylua kami amahan, tungod kay dili kami takos nganha sa imong tubangan. Salig na mo kanimo ang among kinabuhi labi na sa among pagtuon sa imong pulong niini kagabihon nga mahimo kaming angayan nganha kanimo. Tagai kami kasing-kasing masinobtunon og hunahuna nga maabri aron sa pag-apply niini sa among pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi samtang kami gapaabot sa aming kaduhang pagbalik. Kini imong ginasalig kanimo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. All right mga kapaglaom. So, kung kapuyon man mo, uhawon man mo, inom lang og tubig, pero balik ra gihapon mo. Alright, so, since, thank you di ay sa ato ang presider ganina, no, giingon niya nga, taas-taas gito yung introduction. So, kung ma-recall nato, nagikan ko sa lugar, dito sa Sarangani Province, mauna siya ang pinakababa nga part sa Mindanao, or kanang, kung makita ninyo nga mapa sa Mindanao, mauna siya ang pinakababa nga part, then dagat na dayon na. So dira sa Sarangani, dito ko nagtubo, and you know what? Kasagaran sa mga tao dito mga kapaglaom, nagtubo ko sa community nga, ang mga kabatanunan, involved kining ginatawag nila nga kalibutanon nga kahilayan, or kining mga worldly nga kalipay, worldly pleasures. And you know what? Kung gi-consider magud nimo nga sa isa ka community, gamay ra kayo ang Adventist, tas daghan kayo ang mga kining badlungon, daghan kayo ang mga hilig sa kalibutanon nga kahilayan. So taas kaayo og possibility nga maapektuhan or maimpluwensyahan kamo nga gamay ra nga Adventist. And kasagaran sa maong kining komunidad, involved kayo sila sa mga bisyo, mga kapaglaom, disco, kalipay dire, halos makaingon ka nga, wa gyud sila'y panahon sa or time para sa tong buhi nga Dios. And you know what? Ang isa sa pinakalingaw or kinigong ginatawag nga kalipay para sa ilaha, isa ka adlaw ni ana, muhagad sila pre, naay araw karon sa purok pre, naay disco, tara, manisko ta. So muadto dito sa barangay or muadto dito sa place nga kung asa naa ang kalipay or kahilayan. Then pagkaugmaan na, mangumusta dayon. Nya pre, kumusta man ang kuan? Ang kining ginatawag nga kalipay or ang disco dito mo, ana din ang iyang silingan. Mingaw man gabi pre, wa may nahitabo. Pero kung nay nahitabo nga dinunggabay, sinumbagay mo, ana sadya kay gabi pre, ang anak ni Talpulano nakasumbag sa ngani ingana. Sa una magapaglaom 500 pa ang bayad sa isa ka kinumo, ambot karon kung pila na, no? So, muana din ang silingan, ay tungod pud na sa ginikanan kay badlungon man ang ginikanan. Anak niya pre, or bisan pa man og buutan ang ginikanan, kung badlungon ng anak mo, reflect ra gihapon sa ginikanan. So unsa man ka kini ginatawag nga dako og role nga gigampanan sa usa ka ginikanan ngadto sa pagpatubo or pagpadako sa usa ka anak. Na-remember nako ang isa ka istorya. Siguro familiar mo ani mga kapaglaom. Na usa ka magtutudlo, gisay mga teachers dire. Olay teachers, ako ra siguro. So na usa ka magtutudlo, isa ka adlaw ni ana, nagpahimo siya og activity sa iyahang mga estudyante sa classroom. So nagtudlo siya sa kaning mga hingkod pa og mga panghunahuna na siguro sa grade 1, mga level 1, 2, 3. And then one day, ingon siya nga, okay class, magkuha mo og isa ka whole nga papel. Ang himuon ninyo sa first page, isulat ninyo ang characteristics or kinaiya ni Jesus Christ. And of course, sa back page, isulat ninyo ang kinaiya ni kinsa, si Satanas. So, gitagaan niya og sakto nga time ang mga bata nga makatubag sa maong mga activity, and then gipapasa niya. Since ang isa ka favorite man dyan sa subject sa mga estudyante makapaglaom kini jung recess, so mo to gipa-recess niya ang mga kabataan. And then gi-check sa maong teacher ang tubag sa mga bata. Tungod sa tubag sa isa ka bata, natarog ang kanang kasing-kasing or ang panghuna-huna sa maong nga maestra. Kasagaran manggod sa tubag sa mga kining mga kabataan, sa first page, puros yun maayo nga kinaiya ni Jesus Christ. And then sa back page, puros dili mga maayo nga kinaiya ni Satanas. Apan sa last nga papel nga iyahang gi-check mga kapaglaom, sa likod ay sa first page ana kinaiya tanan ni Jesus Christ. Pero you know what?
ang back page na tingala man siya nga nganong naa may continuation sa tubag niya about kay Jesus Christ. So na-amazed ang mao nga teacher ana siya basig taas kinig answer or basig na siya separate nga paper nga which is na dito ang tubag sa mao nga bata. Pero sa sige niya og basa magapaglamahang to dito sa pinakaubos kinaiyaman gihapon ni Jesus Christ. Ana siya nga grabe ka amazing sa mga bata daghan kay sag tubag. Pero nasayod mo unsay gibutang sa bata sa pinaka-last nga papel. Di ba pag mag-post sa Facebook or sa social media or asa man ano to isulat, hilig ta ng PS or postscript, meaning to say, nakay ipahiwatig, nakay ipahatod. Thank you, sir. Nakay ipahatod sa maong nga reader. Ang tubag sa maong bata nga nakapatarog sa hunahuna sa maong magtutudlo makapaglaw matod pa niya, PS, I'm sorry, ma'am, but I don't have time for Satan. Matod pa niya, ma'am, pasaylo ako pero wala ko'y panahon kay Satanas. Kung imong huna-hunaon makapaglaom sa hingkod nga panghuna-huna sa bata, ang rason di ay nga wala siya nagsulat sa kinaiyan ni Satanas. Tungod kay ngano, wala siya'y panahon kay Satanas. And then mga kapaglaom, ask yourself, kinsa man or asa man ninyo gihatag ang inyong taas nga panahon. You know what? Sa ato ang panahon karon or sa ato ang palibot karon, daghan na kaayo og tentasyon, daghan na kaayo og mga butang nga mubiran nato palayo nga na sa Ginoo. Ang labi na ana mga kapaglaom number 1 ng ato ang pagpili or choices sa ato ang kinabuhi. Kung atong balikan ang maong palibot kung asa ko nagtubo, kasagaran sa mga kabatanunan dito, kasagaran sa mga families nga nagpuyo sa maong lugar, maingon jud nimo nga ambot kung naa ba sila'y panahon sa Ginoo. Adlaw mo trabaho sila, igagabi mag-inom, maglipay-lipay. So hubog sila tanan mga kapaglaom pagkaugma. Kumbaga hangover pa, maglisod na pud og trabaho no, at tas ang gipalit pa gyud nila sa ilang giinom, inutang pa jud. So kung ana imuhang masaksihan sa imong palibot, makaingon jud kag taas kaayo ang posibilidad nga kini sila kung mudugay ka anang lugar, maapektuhan gyud ka. And yes mga kapaglaom sa tubag sa mao nga bata, na amaze ang mao nga teacher. Kay kinsa man di ay nato gihatag ang taas nato nga panahon. Mas kinsa man di ay ang mas gitagaan nato og taas nga higayon. Ang ato ang key text karong kagabion mga kapaglaom, one of my favorite Bible verse makita dara sa Proverbs chapter 28 verse 7 nag-ingon siya, whoever keeps the law is a wise son, but he that is a companion of riotous man shames his father. Si bisan kinsa nga anak nga nagatuman sa kasuguan unsa daw? Mahimong manggialamon apan kadtong nakigkuyog sa mga taong ulitan, nakighugoy-hugoy sa kalibutanon nga kahilayan nagunsa, nagpakaulaw sa iyang amahan. So kung atong isipon, ang panghitabo sa panahon nga naa ako sa lugar nga puno sa kalibutanon nga kahilayan, kung unsa ang hinimuan sa anak, kung unsa ang binuhatan sa anak, mo reflect gid sa ginikanan. Or bisan man og buutan ang anak, mo reflect gihapon sa ginikanan. Apan mga kapaglaom, kinsa man di ay ang ato ang i-blame ana. Kinsa man di ay ang responsable sa ilahang actions. Kung mapaulawan gani nato ang literal nga amahan nga naa diri sa kalibutan, how much more ang atong amahan nga tuwa sa langit. Amen ba? Amen mga kapaglaom. Hinay lagi, katulgon mo? Anyway, thank you so much sa response. So kinsa man ang i-blame nato mga kapaglaob? Ato abang ginikanan at ang komunidad, ang Ginoo ba, mga higala, atong silingan nga nidala nato sa mao nga kahilayan, atong igsuon, mga witchcrafts ba na dara or ang gobyerno. Kinsa man day ang i-blame kung ang ato ang kinabuhi na involved sa kalibutanon nga kahilayan mga kapaglaom. So the question is, kinsa man ang architect sa ato ang life? O kinsa man ang pinakadako nato nga kaaway? Kisa ang kaaway na to nga pinakadako jud mga kapaglaom? Ang kaugalingon. How about the others? Okay, same ra siguro slag answer. So ato nang balon mga kapaglaom. Sa history ni Delilah og Samson, siguro familiar na tang tanan no. Si Samson nahigugma sa
Usa ka gwapa nga dalaga nga usa di ay siya ka spy sa mga Philistines. You know what mga kabatanunan, mauna atong bantayan. And of course, i-encourage na ko ang mga ginikanan nga ato ang giyahan ng ato mga batanon. Labi na sa pag-choose or pagpili sa tao nga makauban nila or mapalibot nila, mahimo nilang circle of friends. Kay ang mga batanon, magudmatod pa nila kung dili daw ka madala sa kwarta, dito da ka sa kwarto dalon. Sakto ba? And yes, mauna ang dako kaayo nato nga challenge or tentasyon mga kabatanunan. So, ang history ni Samson, ato ang daliod, si Samson mga kapaglaom nahigugma kay Delilah. And yes, wala siya kabalo nga si Delilah spy sa mga Philistine or mga kalaban nga nagtinguha sa iyang kinabuhi. One day, ningon si Delilah, unsa may sikreto nimo Samson nganong kusgan man kayo ka. So ang gingon ni Samson, talian lang ko nimo og bag-o nga katong bagon. Talian daw siya tapos mura to mawala daw iyahang kusog. And then one night anak gitawag ni Delilah ang mga Philistines. Pero easy ra kaayo giputol ni Samson tanan ang mao nga mga bagon. And then next nasgusubo si Delilah, so gias na pud niya unsa man jud sekreto nimo. So giingon ni Samson nga talian sa og bag-o nga pisi. So ikaduha niya nga question, wala ra gyapon nahitabo. Og ikatulo mga kapaglaom, isalabid do to iyang buhok pero wala ra gyapon nahitabo. And here comes one of my favorite Bible verse. Makita sa Judges 16 verse 15. Niingon si Delilah, you know what makapaglaom? Ang kinidieng name nga Delilah, ang pasabot di ay ani dangerous. Mauna nga mga batanon ay mo pangitag Delilah kay delikado na. Okay, so ang pasabot di ay sa name nga Delilah is dangerous. So, one night, na-ask si Delilah kay Samson sa maong Bible verse, ni ana siya. Matod pa ni Delilah siya, Samson, how can you say I love you when you don't even trust me? So sa maong nga pulong ni Delilah makapaglaom giinan siya, Samson, paunsa ka na kayo nga gihigugma ko nimo kung wala kay pagsalig nato. So before nato ipadayon makapaglaom, ang mao di ay Bible verse, makuhaan nato siya pagtulunan. Kita mga batanon, dili di ita magpataka-taka og ingon og, oy gihigugma ti ka, I love you, pero gamayng sipyat lang magselos dayon ka. Kulang kaayo imong pagsalig sa isa ka tawo. So meaning to say, trust comes first before love. Before di ita makaingon nga love nato ang isa ka tao kung unsa naa natay pagsalig sa iyaha. Well, dili man ang mga hisgutan padayon ta. So, ingon si Delilah, paunsa ka na kaingon nga gihigugma ko nimo kung wala di ay kay pagsalig nako. Pero tungod ato nga pulong ni Delilah, so giingon ni Samson, ang sikreto para mo wala akong kusog is to cut my hair. So putlon lang iyahang mga buhok mga kapaglaom. And then, one night, giputol ni Delilah samtang si Samson natulog, og nahitabo gitawag niya ang mga Philistines, og didto nila na dakop si Samson. So the question is, kinsa man ang nipatay ni Samson? Ang si Delilah ba or mga Filistihanon? Even if there were 10,000 Philistine soldiers, they couldn't have defeated Samson. So bisan pag-unsa kadaghan nga mga sundalo, no? Tungod kay ngano, ang strength ni Samson was not of this world. It was divine. And you know what? As long as walay makadefeat sa Ginoo, walay mo defeat ni Samson. No army could have defeated him no matter or bisan pa mga unsa sila ka strong. Tungod kay ngano, gi-raise si Samson para sa mga Philistines. Gipatay niya ang lion, gi-lift up niya ang gate sa iyang bare hands, and of course, nilakaw siya og pila ka miles, 46, og even gipatay niya ang 300 soldiers, pinaagi lang sa jawbones. So kung imagine nato, kusgan sad kay si Samson, wala gay defeat kaniya. Pero kinsa man ang nipatay ni Samson? Then the answer is, Samson killed himself. Nga naman, tungod kay unsay tubag ni Sir ganina, a man is his greatest enemy. Ang atong dako nga kaaway mga kapaglaom, not your neighbor, not your partner, not your siblings, dili imong ginikanon o kinsa man na nga mga gobyerno o bisan ang yawa, dili na mao ang dako nimong kalaban. Kinsa? Imong kaugalingon. You know what? What an enemy cannot do to a man, he would do to himself. Kaya na
dili na kaya himuon sa kalaban pero kaya nimo na himuon sa imong kaugalingon. And of course, He delivered Himself. Siya ang nagdala sa iyahang kaugalingon ngadto kay Delilah, pinaagi sa ingon sa iyahang kaugalingon nga sikreto. And yes, mga kapaglaom, isa di ay ni siya para mahimo tang magmalambuon sa tong kinabuhi. Dili di ay tanan kung unsay naa nato i-share nato ngadto sa uban. Ang atong mga secrets, mga plano sa kinabuhi kay kasagaran, the more nga daghan ang makabalo, the more nga daghan ang mudrag sa imuha pababa. So sa kasagaran, di kay sa mga successful nga tao, kay katong naghilom-hilom lang sa mga plano nila sa kinabuhi and only ang Ginoo ra ang nakabalo. You know what? His life promised so much but delivered so little. So walay bisag kinsa nga makaruwen sa atong kinabuhi mga kapaglaom except himuon nato sa atong kaugalingon nga kamot. Sakto ba mga kapaglaom, mga ginikanan, mga batanon? And of course, bisan pa man og ma-blame do nato sa atong parents, sa government, or bisan kinsa nga tao, pero kita ang architect sa atong kinabuhi. Ang atong dakong kaaway ato ang kaugalingon. Samot na kung ang mga pagpili nato or choices mali og dili kinigikan sa giya sa atong buhi nga Dios mga kapaglaom. Although no Satan or witch has the power nga mo destroy sa tuwa. Bisan pa man og usa daw ta? Bisag unsa pa nila ka-hate, bisan pagkalaban kay kaana imuhang silingan or kinsa man imong igsuon ba or imuhang ginikanan, pero you're the only one who can kill yourself by your actions. Di ay nato i-blame sa ilaha mga kapaglaong. When the enemies try in vain to kill you, they lie in wait and allow you to kill yourself by your actions. So, sa ato ang ma-remember sa story ganina, sila kadalasan ang nidala sa ilang kaugalingon sa kalibutanon nga kahilayan, maong ana ang nahitabo sa ilang kaugalingon. And of course, mga kapaglaom, dili jud na ato siya ma-blame sa ginikanan or silingan tungod kay ato ang kaugalingon nga pagpili ang gamatter gyud. So I remember one time ni-join ko sa maong mga ministries. Since ang palibot na mo mga kapaglaom, grabe man siya kataas og factor nga maka-affect nga imo kang ma-influence sa kalibutanon nga kahilayan. So isa ka rason para mas mapalayo ka sa maong buluhaton is to join the ministry, kuyog sa mga kabatanunan. And yes, mga kapaglaom, we even visited mountains nga naa dito ang mga bandits, ato ang mga kanang bandido or kanang mga armadong mga tao, no? And then, gibisitahan namo sila mga kapaglaom. So nahitabo nga ni-join ko sa mga activity. Pero, niabot ang maunga pandemya mga kapaglaom. So, ni-join ko na, remember ninyo ganina ninyo ni Sir, ni-join ko ang ginatawag nga digital missionary. So, through digital missionary mga kapaglaom. And yes, sa maong digital missionaries, nindot kaayo, kay sa panahon manggod nga niabot ang pandemic, kasagaran sa tuan, nagstay na lang ta sa balay. So ang ato ang pakig-involve sa ministry, sa gawas, dili na siya mahitabo. So sa mga batanon, or kita ka nang nasanay ba nga makiguyog sa gawas, or ato sa mga visitations, maluyag yun ta, kay bisan pa man og mag-online worship, matinta naman jud kay naamay mo chat, no, naamay mo kanang message di mo, kanang kasagaran na ba sa mga batanon sa una, biktima kita ng magsigi og late night talks ba? Kanang nay mo chat sa mo, replyan, hangtod nga, pag-abot sa buntag, wala ni mo nagbantayan, nga nagkadlawon na di, sige, magyapon kag chat-chat sa mga tao, no, sige, late night talks, hangtod mabuntagan. Pero late night talks, di ay taman, di ba? Mga kabatanon na atong hinumduman, uyab man gani mabuwagan, ikaw pa ba nga, igo ra gitsarcharan. Maunang atong bantayan kapag laom, nga kana nga mga paagi mo, mo palayo nato nga na sa buluhaton sa Ginoo. And yes, pinaagi ni ato, ni-join ko mga paglaom, di ba, na may sa Mindanao, daghan og Hope Channel dito, every missions or conference, na adyo'y Hope Channel nga station. And of course, daghan kayo og AWR, Adventist World Radio Stations dito nga lugar. And sa amoa nga mission, na may mga 13 ka-operating radio station. So, daghan gid kayo, grabe ka-active ang media ministry sa maong nga lugar. Siguro familiar mo anak kung naka-visit mo dito sa Jansan. And then, naay ginatawag ang kanagong prayer partner or prayer warrior ba, which is katong tanan nga gasend dito og prayer request, imuhang trabaho, imuha silang tawagan during pandemic.
Katong number, tawagan, kumustahon nimo, kung kumusta ang ilang gipaampo. And yes, mga kapaglaom, I experience nga kasagaran sa ako ang gitawagan, kanang i-timing man jud nato na og gabi kay para dili nating trabaho. Kumustahon, magpaila-ila ka, kumustahon nimo sa iyahang about sa iyang prayer request, and of course, imo siyang offeran og pag-ampo. Kasagaran gid sa akong gitawagan, mga kapaglaom, kanang nagbako gid sila ba, grabe gid ilang hilak nga kanang ma-realize gud nimo nga abi ni daghan kay kag problema pero naa pa di ay tawo nga mas daghan jud og problema sa imuha. And then sa panghingkod nga panghuna-huna, college pa ko ato nga time, ko ganagong nakaingon ko nga Lord, unsaon man ako ni sila pag comfort or pag response nga kanang bata pa man kay ko kasagaran ra ba sa issue kayo ningon nga ma'am kanang tiguwang naman unta mi ma'am pero akong bana nangabit naman hinuon. So naglisod ko mga paglam usaon ako pag comfort nga naghisgot naman sila kabit-kabit niya ako wawon ko ka-relate ana. And then yes, praise God makapaglam pinaagi sa maong activity kanang murag mas naano ko sa media ministry murag imbes ikaw ang mo praise sa ilaha pero ako ang mas na bless, ako ang mas daghan og na tunaan. And then ni-join ko ana mga kapaglaom, isa siya nga mas napalayo ko sa buluhaton sa kalibutanon nga which is na-involved ko sa media ministry. And then after ana, so the communication director of Southern Mindanao Mission gi-invite ko niya nga mo join sa Hope Channel. Pero since ang Sarangani og General Santos City mga kapaglaom, it takes 2 hours, dili na sa traffic, 6 lanes amo ang ano dito ang kalsada. Layo gid siya padulong sa station, Hope Channel Station. So nag-hesitate ko nga mo join pero I remembered ani nga quotation nga nag-ingon, sometimes the devil gives you good things so you avoid the best things in life. Sa paghimo na to og desisyon sa kinabuhi, mag-offer ang yawa nga, diri lang ka, focus lang sa imong pag-eskwela, ayaw lang adto dito, ayaw lang pag-serve sa media ministry, diri ra ka kay ngano mag-struggle ka dito, maglisod ka, lisod kayo sa bayon ang pag-eskwela, labi na college na ka, lisod kayo pa sa bayon og ang ministry. And you know what mga kapaglaom, na-remember na ako ni matod pagani, success is not a comfortable procedure. If you stay in your comfort zone, that's why you will fail. So you gotta get comfortable being uncomfortable. So kung feeling nimo naa ka sa dili komportable nga sitwasyon karon while doing your best sa imong gibuhat, meaning to say mga kapaglaom padulong na ka sa success sa imong life. And yes, gitake na ko siya nga challenge. Tama no. Gi-offeran ra ko sa yawa nga mo stay lang ko diri kay dili siya gusto nga mo involved ko sa ministry. And then mga kapaglaom nahitabo nga ni join ko sa Hope Channel mga kapaglaom. So daghan og mga buluhaton nahitabo nga mas himo kong full-time missionary, part-time na noon ang pag-eskwela. But praise God na sustain dito siya sa Ginoo. So while doing that ministry mga kapaglaom, nakiin ko sa Ginoo, Lord, nganong gipadayon man ko nimo diri, nganong nakaabot man ko diri, unsa man imong purpose sa kinabuhi. Sa process man gud sa ato ang pagsabay sa ato ang obligasyon sa kalibutan o pag-work na to or pag-serve na to sa Ginoo mga kapaglaom, i-challenge gyud ta. How many times gyud nga kanang suilayon ta ba nga, mo-stop na ka, dira na lang ka, or kanang undang na dira kay murag maglisod ka, dili nimo kaya. And then I asked God, Lord, unsa man imuhang purpose nga nung giabot man ko nimo diri. And yes, mga kapaglaom, here comes. So niabot ni siya sa ako ang kumbaga unexpectedly gyud kaayo. So ga-broadcast ko, live, ang amo broadcasting dito mga kapaglaom is about sa AWR. Makita sa Hope Channel, makita sa TV. So since nami 13 operating radio stations sa maong nga lugar, ang pagsibya dito mga kapaglaom, grabe gyud ang pag-win og souls ba. And you know what? Isa sa pinaka-inspiring story nga ako ang one time, naisa ko follower ni comment siya sa ako and if message siya sa ako ang Facebook page. So, pag message niya niingon siya, kapag laom, nagtanaw ko sa imong hugot-hugot ba, pero kanang wala ko kabalong nga murag na-encourage daw siya nga mobalik sa pagsimba. So, isa di ay saka backslider makapaglaom pero wala siya kabalo unsa iyang himuon. Daghan di tag mga kaigsuonan nga gusto mo balik pero wala sila encouragement, walay tawo nga mo bira sa ilaha unsaon pagbalik sa pagsimba. And then I asked him nga taga-asa ka kapaglaom unsa imong lugar, asa na dapit. Gingnan ako siya nga pangitaan na tug paagi nga padalaan
kanamo dara og pastor and then mga kaigsuonan nga mo'y mibisita nimo. So gi-contact na ako mga paglaom taga Surigao di sa nga part dito sa Mindanao. So naabot or nahitabo nga gibisitahan siya and dalion na to ang istorya. Praise God, makapaglaom nakabalik siya sa pagsimba. And yes, mao to ang tubag sa Ginoo. Ngano di ang gipalahutay ko niya sa media ministry kay naa di ay siya purpose. Naa di siya gamiton nga way, naa di siya gamiton nga instrument para sa ing ana nga paagi madala niya ang mga tawo nga nangawala sa pag-alagad. You know what? When I started, actually, kana siya makapaglaom, it's all about, my program kasi is about noontime greetings. So, naa siya segment nga kining about sa hugot-hugot. Like, vibes lang good, magpalipay lang sa tao. I mean, jokes lang siya nga, which is napuday makuha og pagtulunan. So, ni rich siya og mga non-Adventist, mas ni known siya sa dili mga Adventista. So, mao to nga way nga gigamit sa Ginoo para i-drag ang mga non-Adventist to watch Hope Channel Facebook page o kasagaran sa viewers sa Hope Channel makapaglaom, you know what, majority sila dili mga Adventista. And wala lang sila galantaw sa live program nga ako ang ga-host, but of course sa tanan nga mga programa, sa mga pagtuon sa kamatuuran, sa tanan nga mga hisgutanan about sa ato ang doctrines. And you know what, dako kaayo sa nga panalangin Guys, sa simple na day nato nga pamaagi, just by showing kung unsa ta, dako di ay siya guwi nga gamiton sa Ginoo nga makapadrag sa uban. And it is a blessing no nga mga mahimutang inspiration, mahimutang instrument sa Ginoo sa ing ana nga pamaagi makapaglaom. So dito na ko nabalaan ngano di ay gi-offeran ko sa Ginoo og best thing sa life, dili di ay niya gusto nga didto ra ko sa hayahay nga kinabuhi kay naa di siya way. So dakato magapaglaom dako kaayo to nga challenge. So and I received a lot of messages from the other followers and viewers mga kapaglaom throughout sa the Philippines, ilabi na gyud sa mga ginatawag na to nga OFW kay mga homesick manggod na sila. Mingaw kay sila sa Pilipinas, balaay kay sila. So through the social media, through kanang sa mga TikTok nga kining videos, dito sila muraog na comfort nga murag naara sila sa Pilipinas. And here comes the challenge. Naay isa ka batan-on nga ni ask sa kuha. Ni comment siya sa TikTok. Kapag laom, pwede di ay mag-TikTok ang Adventista? Akong mama man good. Sige og pangutana ay sige gingon, di ka mag-TikTok kay dili na maayo. Kaning makadaot na daghan kay nagmakalahilayan tra nagyaw-yaw. So kapag laom, musaon nako pagtubag sa ako ang mama. And I remember sa saying itong giingon ni Pastor Jasper Iturriaga, instead of cursing the darkness, we should light a candle. I was a TikTok hater before, social media hater ko makapaglaom, and wala kay ko ga-post-post sa Facebook. Tungod kay para sa ko amurag basig maka-influence, pero you know what? Instead di ay nga i-curse nato na ang darkness, why not kita ang muadto dira sa ngitngit, kita ang mudala og kahayag ngadto sa mga naa sa ngitngit. Amen. Amen. So, gingnan ako batanon, maghimo tag Adventist community diri sa TikTok nga, instead daghan og mga kalibutanon ni kahilayan ang mo viral diri, mangita tagway nga kita ang mga Adventista, mo'y mo influence sa ilaha. And yes, mao to makapaglaom mo naa na siya tubag sa iyahang mama. And of course, makapaglaom, while doing the ministry, so dito na ako nabatunan ang kalipay nga mao di ni siya ato ang ma-receive while following sa pagpili or sa choices nga ihatag sa Ginoo sa imuha. So, if God has called you to do something and if you wait for the most convenient time, that convenient time will never come. Kung sa imong himuon, you just have to do it. Ayaw pag-hesitate kapag laom. Kung naay ministry, join. Kung naa kay ma-help sa pag-serve sa Ginoo, himuan na, ayaw paabuta. Nabi to kay gi-invite nga isa ka social media influencer, anak ko sa yaha. Kapag laom kay Adventist siya ba, pero nisikat siya, pero wala, nag-backslide na siya. Bagay na ako nga, join ta sa, sa mga Adventist social media influencers, siya, dili sa daw kay tarungon sa niya yung kinabuhi. Mga kapaglaom, dili na to kaya matarong ato ang life. Kay while doing sa ministry, while mo involved ta sa pag-serve sa Ginoo, dara na to ma-realize nga ang Ginoo mo ini bag-o sa ato. Amen? Amen for that mga kapaglaom. So, even Goliath, the champion, couldn't hurt himself. But unsa? Dili siya ma-hurt, but even David, dili siya ma-hurt ni Goliath, pero unsa ang nano sa yaha? Adultery destroyed his family.
So ang ato ang kaugalingon makapaglaom, ang ato ang choices good mismo mo ay makadaot sa tuwa. Even the Gentile nations couldn't hurt Moses, but anger killed him. And when King Jeroboam stretched his hand against the prophet, his hand dried up. He couldn't hurt him, but his own disobedience turned him to a prey for a lion. So mga kapaglaom, your greatest enemy isn't outside there. It's in you. Naasa tong kaugalingon. So ako na-realize, kung ako ang pagpili before, mas gipili na ko nga mo focus lang sa pag-eskwela, I don't know, basig mas na-influensyahan ko sa mga kalibutanon nga kahilayan kung asa ang ako ang mga schoolmates or classmates nga na-involved. Labi na kay amo ang school, wala man ko nag-church, ay eskwela sa Adventist school, daghan jud kay Sabbath gid nga klase mga kapaglaom. So, matod pa gani diri kill that seed before it kills you. Kung feeling nato na atay mga kinaiya nga para nato mauni makapalayo sa Ginoo, kill it na mga kapaglaom. Not literally nga patyo na to ng tao before ta mapatay anak. Kay isam ko sa kinaiya sa kong papa, labi na kaya sa mga warais ba dito sa ilang natubuan sa una nga samtang di pa sila unhan na nila. Pero dili pa sabot ana mga kapaglaom. Ako ang gimean is kung naa may mga toxic nga tao sa tuang life, ma-boyfriend ba na to, girlfriend o kinsa man ang nagapalibot nato nga para sa tuwa sila ang mudrag nato pababa, mas better nga i-let go na nato sila. No? Matod pa gani, no? Kung baga murag parihara na siya sa gugma ba? Kanang sipunon ta, nganong dili man nimo siya buhian nga kabalo ka lami mo ginhawa kung wala siya. Kasagaran, di ba mga kapaglaom, kung sipunon ta, sige taghingos. Ginhawa, hingos. Pero nga di man nimo na i-let go kung kabalo ka lami mo ginhawa kung wala siya. Ana usab ang mga binuhatan or mga tawo nga nasa tong palibot. Buhiin na sila, biyain na basig ikaw pa ang mapatay ana. Amen! Amen mga kapaglaom, so i-let go na nab. Wala ta kabalo na atay mga dili maayong binuhatan nga moy ni hinay-hinay nato og kill, ni hinay-hinay nato palayo sa Ginoo. So kill that seed before it kills you. You know what? When you're going to plant a tree, samtang bata pa siya, dali pa mapatay. Pero kung mugamot na mamunga, mutubo, lisod na kaayong patyon. Kill that mga kapaglaom. And of course, millions are killing themselves with their own mouth by what they eat and drink. Igo pod kay ko ani kapaglaom. Sometimes mabiktima kita mo kaon na ni mga fast foods nga makadaot ka nato. Millions die of sexually transmitted diseases every year. Daghan ang mga nadaot nga relasyon, naguba nga relasyon mga kapaglaom pinaagi sab. Sila mismo mali nga pagpili. Kasagaran karon magkauyab lang, pinaagi Messenger, pinaagi Facebook, mga kapaglaom. Magbulag man gani ng bunot og bagol nga hastang dikita. Kamu pa ba nga sa Messenger na nagkaistorya? Muna mga kapaglaom, be sure you know nga ila-ilahon na to ang tao. Ayaw pataka og sulod. Kay ngano, ikaw mismo ang mudaot sa imong relasyon. Quit that habit now because your greatest enemy isn't a man or spirit or Satan, but atong kaugalingon mga kapaglaom kung unsa na mga habit na to nga hinimuan karon, undangin na aron di ikaw ang undangon ana. Sometimes sa trabaho mo overwork ta. Pero trabahoon ako ni murag wala na ugma. Daghan kayo na nga matay karon tungod sa stress. Bata pa, walay peace of mind. You know what mga kapaglaom? Ang pinakanindot nga wealth nga atong ma-acquire dir sa kalibutan, ang peace of mind. Kanang igatulog na to is gagabi, wa tay problema, wa tay huna-hunaon, wa tay nag-overthink kung nabi siya lain, or ikaw pa ba, or basig dili na. No? And yes mga kapaglaom, i-quit na nato na. Apan, sa pag-follow nato sa law mga kapaglaom, daghan jud kayo og tentasyon. Matud pa gani, ang batanon nga nagatuman sa kasuguan unsa mahimong manggialamon apan katong nakiguyog sa kalibutanon nga kahilayan nagpakaulaw sa iyang amahan apan di magid nato nga malikayan nga naaman jud tentasyon mga kapaglaom. Ana pa gani sila basta gwapa daw tentasyon, pero kung medyo pigaduhon unsa daw pagsulay. Pero dili ta pagsulay mga kapaglaom. Naistorya sa familiar na siguro mo ani. So dalion nato. Isa ka kaigsuunan, na backslide siya, wa na siya nisimba kay pagsulod niya sa church, tanan nga mga nasimbahan, wa na minaw sa wali. Katulgo ng uban nagtabi.
Ang uban na, sige cellphone, sige selfie. Wa na dyan focus sa pagsimba. Niuli siya. Unsa may purpose sa pagsimba? Kung kini mga tawhana, wa raman gihapon nag-focus sa ilahang pagserbisyo diri. And yes, giadto siya sa pastor, sa Brad, balik ta sa simbahan ako ipa-activity nimo. Nagkuha siya og glass. And then gibutangan niya water and siya tuyo katulo sa simbahan Brad. Tan-aw ako nabay matagak nga tubig. So gihimo niya. And then after nagi-ask siya sa pastor, kumusta? Ano siya, wa joy na yabo nga tubig pastor kay tutukan jud nako agi nahitabo. Ano siya, while nagtuyo ka sa church, naa ba kay na-observe sa palibot? Ano siya, ana pa siya, wala. Kay nag-focus man siya sa baso. And then niingon siya, ana ang atong pagpangalagad, igsuon. Focus lang ta sa Ginoo nga nagrepresent ana nga baso. Ayaw glingi sa palibot kay mabackslide jud ka. Kitang tanan mga masakiton spirituhanon ngano naata diri sa simbahan. Aron atong malingkayan nga dili ta matintal sa ilaha, focus lang ta kaniya. Amen mga kapaglaom? Amen. And of course, dali ba ang pag-follow sa law? So here's the last story before ta mo end. Since lisod man jud mo sunod sa kasuguan labi na sa mga batan-on kay daghan kayo og kalibutanon nga kahilayan. So, isa ka adlaw ana sa usa ka lugar nagpatawag ang usa ka barangay kapitan og lumba sa dagan. So, ang lumba diya sa dagan makapaglaom isa ka adlaw niya na perting layua pero dako kaayo ang premyo. Apan ang nahitabo kay ang challenge man di ay nila makapaglaom, magpasan man di sila kawayan while magdagan. Kapuyon maganita mo baktas nga way dala, how much more nga magbitbit pa og kawayan. Pero tungod kay ang giapas nila makapaglaom ang taas kaayo or ang dako kayo nga premyo, so nahitabo nga ilahang ni-appeal sila sa mga contest. Ang uban samtang hinahinay og dagan gikapoy, gitintal niya iyahang kauban pre. Putla na to na imong kawayan para gaan na lang, gamay na lang ang map, bit-bit nimo para kalahutay ka. Ang upan pod giset aside na nila ang kawayan, ibili na to ni wa man gihapon ni pulos. Apan na poy uban mga kapaglaom nga naghinay-hinay bahala jud og ay bahala kumbaga hinay basta kanunay. Apan you know what, pag abot sa unahan before the finishing line, ang katudeng kawayan nga ilang gibit-bit mga kapaglaom. Mao man di ito'y tulay nga ilahang latayan kay naday habog kay nga pangpang before sila makaabot sa home or dito sa finishing line. And you know what happened? Nahitabo nga daghan kayo ang na-stack up dito sa before sa pangpang kay gibili nila ilang kawayan. Ang uban dili na masumpay kay mubo na lang kaayo. Apan katong nagmatinud-anon sa ilahang pagpakiglumba, nakahimo gid sila pagtabok sa maong pangpang og nakaabot gid sa home mga kapaglaom. And yes, you know what? Lisod ang pagsunod sa kasuguan. Ang kawayan nga ilang gipas-an nagrepresent na sa pagsunod nato or sa balaod nga atong gidala mga kapaglaom. Usahay matintal ta nga putlan lang sa nato ning kawayan, di lang sa ta mo simba karon. Wa ta kabantay nga sige hinay-hinay nato sa pagputol sa kawayan or sa balaod nga atong gisunod. Wa na daytay balaod nga gisunod mga kapaglaom. Sa sige na to hinay-hinay og pakiglumba or pakigkumpit aning kalibutan, wala nato nabantayan, wala na dito gibalaod nga gisunod. Wala na di ay gisunod nga kasuguan dire. Samtang kita nakiglumba aning kalibutan. And yes, katong nagmatinud-anon mga kapaglaom unsa, nakatabok sila sa maong habog nga pangpang og nakaabot sa finishing line. Sama usab na sa tong pagpakiglumba mga kapaglaom. Daghan kay matentasyon. Muingon atong silingan, amigo nga putlo nato ning kawayan. Daghan og modala nato mga kapaglaom nga sometimes maset aside na nato ang balaod nga atong gisunod. Unsa daw to? Ang batan-on nga nagsunod sa kasuguan mahimong manggialamon apan kadtong kuyog sa kalibutanon nga kahilayan nagpakaulaw sa iyang amahan. I know mga kapaglaom nga lisod jud kayo na sundon. Pero unsa kung kita magmatinumanon sa pagpakiglumba, hinay-hinay lang gyud no? Bahalaw hinahinay basta kanunay makaabot jud tas langit nun nga puloy anan. And ang ato ang kinabuhi makapaglaom sa kini siya sa pitaka. Nga kung ang pitaka nato mawala sa simbahan, siguro kung mga faithful pud atong mga kauban, taas og porsyento nga mabalik ni sa atoa. Pero kung ato ang pitaka mawala sa diskuhan, sama sa gidiskuhan ni Talpulano nga nasumbagan, dili ta sure kung mabalik pagyud na sa atoa. And of course, same po na sa itong kinabuhi. Kung mawala ato ang life nga nag-serve sa Ginoo, gaalagad kaniya mga kapaglaom, for sure.
pagbalik niya makaplagan jud ang atong kinabuhi. Pero kung ang ato ang kinabuhi na wala dito sa kalibutanon nga kahilayan, I don't know pila ka percentage nga makaplagan sa Ginoo ang atong kinabuhi pagbalik niya. Nang atong paningkamutan mga kapaglaw, akong buhing pagampo nga bisan pa man og kadaghan nga tentasyon, kadaghan nga i-offer ang kalibutan sa Ginoo, kalibutan nga ni kanato, pilion gyud nato nga mosunod kaniya. And we are encouraging sa mga ginikanan, mga kabatanunan nga, kami nga mga batanon, kinahanglan jud namo ang inyong giya. Although, muampo man kita sa Ginoo, pero ang pag-guide sa ginikan, bisag dagko nami, nindot gihapon nga naadjud mo'y advices nga hika namo. Sa pagpili namo or sa choices namo ang kinabuhi, ang inyuhang giya, dako kay na siyang importansya nga makasunod kami nga sa saktong dalan. Naghinaot ko mga kapaglaom nga kitang tanan magmaningkamot nga musunod nga sa kasuguan, bisan pa man og unsa kadaghan nga mga tentasyon ni ining kalibutan. God bless ka natong tanan. Sukad pa sa sinugdahanan, ikaw gayon matinud-ano. Sa panahon nga kami musangpit sa ngalan mo, dunggon mong mga paghangyo ko sumala sa mga saan mo, matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikuptan ko, wala ka na usab, sukad ba kani ato ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Sukad pa sa sinugdahanan, ikaw ngayon matinud-ano.
mga paghangyo ko sumala sa mga saad mo. Matinud anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikuptan ko. Wala ka na usab, sukat pa kani ato ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Matinud anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikuptan ko. Wala ka na usab, sukat ba kani ato ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Closing song, let us sing, I Will Sing of Jesus' Love. Shall we all stand?
Let us pray. Dako ang among kailipay amahan sa imuhang pagpakiguban kinamo niining kagabihion, among ipaubos ang among kaugalingon tungod kay dili kami takos nga na sa imong tubangan, magapangay kami kapasayloan sa mo ang kapakyasan. Niining kagabihion amahan pasalamat kami kanimo, ibalik na mo kanimo ang dungog ug himaya tungod sa imuhang pagpakamaayos na mong kinabuhi. Nagapasalamat kami sa mga pagtulunan nga amo ang nabatunan, and of course amahan sa gasa sa kinabuhi ug kaalam nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Ikaw magagaid sa matag usa samtang kami magabulag-bulag niining kagabihion nga mahimo kami nga safety sa amo ang pagaadtuan labi na sa mga tagsa-tagsa ka panimalay. We are nothing without you, Lord. Amo ang ginaampo nga sa tanan mo mga desisyon sa kinabuhi labi na sa mong pagsunod nganha sa imong kasuguan, mahimo kaming mulahutay labi na sa mga pagsulay nga amo ang mabatunan. Giyahi kami amahan ang amo ang tiil labi na sa pag-guide usab sa mga souls nga naga-struggle. Tagai kami kamot sa paghatag og tabang sa mga nagkinahanglan. Tagai kami kasing-kasing nga mahigugma sa mga katawhan sama sa imong paghigugma kanamo. Usab tagai kami og mga baba nga mo speak og comforting words, dalunggan sa pagpaminaw sa mga katawhan nga naas kasakit. Ikaw Ginoo magagiya ka namo nga mahimo kaming instrument of inspiration labi na gyud sa mga katawhan nga naa sa kangitngitan. We are nothing without you, Lord. Isalig namo kanimo ang tanan, kinila mo ang ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen.